bago at magarang condo sa The Fort ngayon si Hayden. Isang bagay na kina-question ni Loni. Kung simula pa raw noong December ay wala ng trabaho si Hayden mula nang umalis siya sa Bello Medical Group, ay paano nitong nagagawang mabayaran ang kanyang condo? Paano rin daw nito nababayaran ang lawyer's fees nito? Pati na rin ang kanyang pagpapagamot sa isang psychologist. Ano nga ba ang koneksyon ni Hayden ko sa mga bagong pangalang sina Eric Chua at Bistec Rosario? At mga anak ni Dr. Vicky Bello, may mga statements na talagang ikagugulat nyo. Sa pagbabalik na yan ng sa kanya bilang isa sa nagpakalat di umano ng Hayden ko sex video sa internet. Pero hindi pa rin sumipot si Eric. Sa halip, humarap siya para sagutin ang lahat ng alegasyon ng Last week, pinangalanan ni Optical Media Board Chairman Edu Manzano ang taong tinuturo nilang responsable sa pagpapakalat ng mga eskandalosong videos ni Hayden ko. Ang isa raw sa mga malalapit nitong kaibigan na si Eric Johnston Chua. Huwebes, nag-issue na ng subpoena ang National Bureau of Investigation upang makuha ang panig ni Chua para sa investigasyon. At kanina, nakatakdang magpunta sa NBI office si Chua kasama ang kanyang abogado para sagutin ang subpoena, ngunit hindi ito sumipot. Samantalang nagpaunlak naman si Eric Chua ng isang eksklusibong pahayag sa TV Patrol World kanina at dito itinanggi niya ang mga akusasyon at pandadawit sa kanya sa pagpapakalat ng mga videos ni Hayden ko. Hindi po totoo yan at yan ay mga kasinungalingan. Wala akong partisipasyon sa anumang pag-upload o pagtangkang ibenta ang mga sex videos ng aking dating kaibigan. At handa po kaming harapin ang mga akusasyon sa tamang panahon kasama ng aking mga abogado. Nakasira po sa aking reputasyon bilang isang malinis na negosyante. Dagdag pa raw ni Chua sa isang off-cam na pakikipag-usap, ipinakuha lang raw sa kanya ang hard drive at alam raw niya kung sino ang may kinalaman sa pagpapakalat ng videos ni Hayden. Malalim rin daw ang mga dahilan nito, kabilang ang isang love triangle at pagtatraidor ng isang kaibigan. Pero sa ngayon daw ay hindi pa ilalantad ni Chua ang kanyang mga nalalaman. Hihintayin raw muna niya kung may isasampang demanda laban sa kanya at saka siya magbibigay ng isang interview kung saan ilalantad pa niya lahat ng nalalaman. May Eric Chua, may Bistec Rosario at may iba pang mga pangalang lilitaw sa darating na mga araw. Sino nga ba sina Eric at Bistec? SNN Probes, now na. Sa mga itinuturong di umano'y sangkot sa pagkalat ng mga scandalous videos ni Hayden ko ay sina Eric Johnston Chua at Bistec Rosario. Ang tanong ng marami, sino nga ba sina Eric Chua at Bistec Rosario? Ayon sa research ng SNN, ang 29-year-old na si Eric Chua ay isang businessman. Siya ay graduate sa Ateneo de Manila University sa kursong Management Engineering noong 2001. Taliwas sa mga unang lumabas na balita, hindi isang doktor si Eric at hindi rin daw sila magka-frat ni Hayden. Ayon sa aming source, ay nagkakilala lang sina Eric at Hayden sa mga parties at events kung saan nagkakakita-kita ang grupo ni Hayden at ni Eric at Bistec. Sa mga naglalabasang balita, isa si Eric sa mga itinuturong di umano'y nagkopya ng mga sex videos ni Hayden sa DVD dahil sa di umano'y negosyo nito na pagbebenta ng DVD duplicating equipment. Ayon naman kay Optical Media Board Chairman na si Edu Manzano, ay may-ari daw ng isang computer shop si Eric. Samantala, ayon naman sa informante ng SNN, si Bistec Rosario ay residenteng doktor ng Pediatrics Department ng Makati Medical Center. Siya ay graduate ng Ateneo High School noong 1997 at kursong medisina sa University of Santo Tomas Batch 2005. Galing si Bistec sa isang middle-class family. Inilarawan si Bistec ng kanyang mga kaibigan na seryoso pagdating sa pakikipagrelasyon, sa katunayan ay dalawa pa lang daw ang kanyang nagiging girlfriend. Naging usap-usapan din ngayon ang pagkakaroon di umano ng relasyon ni Hayden at ng dating girlfriend ni Bistec. Ayon sa aming source, hanggang ngayon ay nananatiling single si Bistec at ayaw munang magsalita tungkol sa issue kahit sa mga kaibigang nangangamusta sa kanyang kalagayan sa gitna ng bagyong ito sa buhay niya. Magkakabrad sa fraternity, magkakagimik, matalik na magkakaibigan. Ilan lamang ito sa pinaghihinala ang mga dahilan kung paanong nagkakakilala at nagkaroon ng koneksyon sina Hayden ko at ang mga bagong pangalang